Magandang araw mga kaibigan at welcome muli sa inyong paboritong programang tatalakay sa mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga usaping legal. Dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang marahin. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng mga kaalaman ukol sa batas, ngunit sa paraang mas madali at mas naintindihan ng nakararami nating kababayan. Susubukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na ito, tayo ay sasamahan ng ating mga bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Ang ating unang bisitang ipakilala ko sa inyo ay isa nating multi-talented na guest. Siya ay young lady na maraming naabot sa mga larangan ng kanyang mga napasok na at sigurado na marami po siyang mararating. Isang student athlete sa larangan ng swimming, siya rin ay host sa mga events and brand talks, print and commercial model, social media influencer para sa mga iba't ibang brands. At ngayon, siya ay hinahasa para pasukin ang mundo ng showbiz na likas sa kanyang pamilya at maging ganap na aktres. Siya ay kilala bilang Ms. Energy. Please welcome and help me welcome our first guest, Riva Lapos. Good morning, Riv. Hi, Tony! Hi, everyone! Hello! Ang klaseng energy, wow! At ang isa pa nating bisita na kadugo rin niya, tita niya, hindi na rin naiiba sa Velvet Media Studio kasi siya ang ating marketing director. Please help me welcome again our previous guest and now our guest, Ms. Bianca Lapos. Bianx, kasi naging guest ka na dito. So si Riva na lang. Riv, can you tell us more about yourself? I'm a student athlete and currently na-enjoy ko yung experience sa acting, sa pag-perform, Wow. entertainment industry tulad ng Workshop siya pamilya ngayon. ko. Oo nga, tsaka ang ganda niya mga kaibigan. She's like a doll. Parang manika talaga siya. Oo. Tsaka welcome sa ating abogado ng bayan, Rivs. Kasi hindi ko na i-welcome si Bianca, dito na yan lagi. Suki na eh. Oo, suki na siya. Kaya pwede mong i-plug kung saan ka makikita ng ating mga viewers. Alright po, Social media. so at Riva Lapus lang po sa Instagram, TikTok, and FB page. Riva Lapus lang po. Hanapin niyo po Riva Lapos at nagre-reply ka naman doon, Rivs, no? Yes, very active po. Very active. Kaya, ayun, para makilala niyo siya ng lubos, hanapin niyo lang si Riva Lapos sa Instagram, Facebook and TikTok. And TikTok, oo. Alam mo naman, attorney, pagka medyo bagets, talagang kailangan may TikTok. Oo It's nga. a must. Oo, welcome sa inyong dalawa sa ating programang Abogado ng Uy, Bayan. sana napanood ng mga viewers natin yung TikTok natin dalawa last Oo time. nga, ikaw Nung lang pala ang Pasko. malakas sumayaw. Diba? Ako lang ang Ay! nagpa-TikTok kay attorney. Budulan ko nga rin mamaya nakapagpasayaw si sa attorney. kanya. Oo nga, nahihiya So talaga mamaya ako attorney doon. mag-TikTok din kayo. Parang isa yung hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa nang dahil sa'yo. Mamaya si welcome. Riva naman. Oo nga, si Riva naman. Sabi Sana mo, may attorney, energy ah. pa ako. Mga kaibigan, ang topic po natin dito ngayong araw na to ay ang legal separation at divorce. At si Riva at si Bianca ay nandito para tulungan tayong himayin ang batas na to. At kahit bata pa po si Riva at hindi naman po siya taong kasal na, pero tutulungan niya tayo Bawal. na himayin. Until 40 years old daw, Until bawal siya 40 mag-boyfriend. Alo. Sabi ng daddy niya. Talaga. Naku, strict pala si daddy. So, ito po, si Riva ngayon, tutulungan din niya tayo na maghimay sa batas na to para mas maintindihan ng marami nating mga kababayan.
So, Ano po pala, Attorney Hayes, gusto ko pong matutunan, ano po ba yung meaning ng legal separation? oo, ang ganda ng katanungan ni Riva. Okay, matalinong bata din ito. Kaya mga kaibigan, sagutin natin ang tanong ni Riva. Huwag kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lingkod. Mabuhay Pilipinas! Good evening, beautiful people of the Philippines! Welcome to the very first Miss Supermodel Philippines! Pro-whip ka na, dito ay panalo ka. Pro-whip ka na, talagang garantisado pa. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip ka na, dito Bago po natin sagutin ang tanong ni Riva, nais ko po munang pasalamatan ng ating mga supporters and sponsors. Especially House of Bride PH, thank you for my suit. And our makeup artist, Reggie Rodriguez, and our songwriter and composer, Jack and Revelo. To all our sponsors, sila po ang dahilan upang ma-air natin ang programang ito. Salamat din sa Velvet Media Productions, the marketing team, the production team, the wardrobe team, hairstyle and makeup team, and of course, thank you to the spouses JJ Maghirang and Evelyn Maghirang. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ngayon po, babalikan natin ang tanong ni Riva. Ano ulit yung tanong mo kanina, Riv? Ano po ang ibig sabihin ng legal separation, Attorney? Okay. So mga kaibigan, dito na po tayo magtatalakay sa batas na legal separation. Ang legal separation ay makikita natin sa Civil Code of the Philippines. At ito po ay Kodigo Civil, kung sa Espanyol, okay? At doon natin hinango ang ating Civil Code of the Philippines. Ito po ay isang paraan na kayo ay maghihiwalay ng iyong asawa. So, maghihiwalay kayo dahil may mga kadahilanan. Okay? May mga kadahilanan na in-enumerate man ng batas. Okay? So, sana mabigyan din nating linaw yung mga kadahilanan na yon. So, ano po yung legal grounds ng legal separation? Okay, so tamang-tama yun, Riv, no? Ang legal grounds kasi, number one, yung lagi kang binubugbog. Oo, pag lagi kang binubugbog, kailangan na kayong hiwalayin ng korte. Ayoko yan. Oh, diba? Sakit! Dadaganan Oo. ko siya, attorney. Oo, physical violence kasi yon. Oo. Pwedeng ikaw ang binubugbog, yung anak nyo, or anak mo sa una, pwedeng yon. Okay? Oo, basta within the family circle. Sa inyong dalawa, between sa inyong dalawang mag-asawa. Pwede ring sabihin natin, pinipressure ka para magpalit ka ng relihiyon. Pwede yun. Pinipilit ka, araw-araw na lang, hala, sige, palit ka na ng relihiyon. Grabe. Pwede pala yun. Pati religion Oo. pala. Tsaka yung mga political affiliation mo, o dati ano ka,
anong political mo, di ba? May political color kang sinusundan o kaya affiliated ka doon. Papalipatin ka niya sa kabila. At talagang nape-pressure ka na doon. Pwedeng may legal separation yon kasi ground yun, oo. Tsaka pwede rin na ikaw, asawa, pinipilit kang mag-prostitute. O kaya yung anak nyo, or yung common ninyong anak or anak mo sa una, pinipilit. No? Ini-indulge niya, ina-attempt niya na, sige, mag-ano ka. Parang anything Parang na- ibugaw. Okay, that's Oo. the term. That's the term, Parang no? anything na piniforce ka, pinipilit kang gawin na labag sa kalooban Hindi mo. naman lahat, pero itong sa prostitution, yun ang talagang pinipilit ka, tsaka yung sa relihiyon, no? Tapos pwede rin kasi na kahit kayong dalawa mag-asawa, nag-usap kayo, no? Sige, ipasok natin yan sa prostitution yung bata. Yun, pwede yun. Connivance kayong dalawa. O kaya ikaw, asawa, sige, ikaw, mag-prostitute ka na lang. Ganon. Pwede yun. Kahit nag-usap kayo, nag-agree kayo, pwede pa rin yun magiging ground. At isa pa, pwede rin na hindi mo sinabi na ikaw pala ay or hindi, nagkaroon ng kaso. Kunyari, no? Nagkaroon ng kaso. Tapos nasentensyahan ka ng more than 6 years. Pwede yun magiging ground ng legal separation. Parang At tinago niya, gano'n. actually, pwede naman palang hindi tatago. Basta more than 6 years. Oo. Para lang klaro. Pwedeng, basta nasentensyahan ka na sobra sa 6 na taon. Okay. At yung next naman, na usual itong nangyayari, yung pangangaliwa. Yung pangangaliwa, hindi to ground sa annulment, pero ground sa legal separation. Oo, di ba? Grabe. Nagulat ako doon, attorney. Parang hindi. hindi ako prepared. Oo, Kasi ang pinagdaanan ko lang, attorney annulment, pero hindi ko pinagdaanan. Hindi, I mean, I never consulted about legal separation, ganyan. Hindi ko alam. Kaya natututo din ako ngayong Oo. umaga. Actually, maganda din na nandito si Riva, no? Kasi yung kaisipan niya, bata pa man, malalaman na din niya yung mga bagay-bagay na to sa legal na perspective, di At ba? ang mga karapatan Oo, mo. kasi Natututunan ko na ngayon pa lang. natututunan niya ngayon pa lang. Kasi, At ang karapatan ng magulang mo. oo, pero mga happy family, karapatan pero ng happy mga- family sila. Oo. Pero kasi, ganito yun, Beyonce, knowledge is power. Once may alam ka, may power ka. Ganun yun. Early baron. Yeah, ngayon, bata pa lang siya, marami na siyang alam, may power siya. Hindi ibig sabihin, concern niya to, but maybe in the future, makakatulong pa siya sa mga nangangailangan. 'Di ba? Yun naman ang ating concept dito sa Abogado ng Bayan. Kaya maganda talaga yung mga tanong ni Riva na gusto din niyang matututunan tulad ng ating mga Yes. kababayang nanonood ngayon. Alright. So, Attorney Hayes, sino po yung pwedeng mag-file ng legal separation? Okay, ang legal separation, muna yung 6 months bago mag-trial. Okay? At may rason po yan. Okay? So, yun po ang sinasabi ng batas, palagpasin mo na yung 6 months. 6 months pala dapat. Okay po. Ano naman yung parang cooling off? Yung parang cooling off period sa legal separation po, Oo. attorney? So, ang daming naririnig ni Riva, pati yung calling off period, alam nyo yon. Oo. Yung cooling off period, parang pinapalamig mo na ng korte yung mga ulo nyo, yung mga init ng ulo nyo, no? Kaya, sinabing pag-file, palagpasin mo na yung 6 months kasi yun yung cooling off period. Baka Oo. sakaling Parang baka magkabate. sakaling magkabate. Tama, yan, Biang. Baka sakaling magkabalikan sila at hindi na sila mag-file ng legal separation. Kasi tao tayo may possibility kasi yon.
Pati rin po ba yung pag binubugbog yung asawa? Ay, hindi. Oo. So, kasi pagbubugan, di ba, isa yun sa mga grounds, Riv, no? Sa kanina. Ang galing mo mag-memorize, ha? Naalala mo yun. O kung may physical naman na abuse, hindi mag-a-apply ang cooling off period. Kasi hindi mo aantayin ng korting 6 months ka pang bugbugin bago kayo mag-trial ng legal separation. Oo nga. Hindi Ano pwede. ito? Okay, 6 months mo pa ako pwedeng bubugin. Oo, exception yun, Grabe pala. Bianx. So, exception Okay. yun. Kasi hindi yun mag-a-apply sa cooling off period. Na-imagine ko kasi, okay, 6 months pa, tapos yung calendar, ini-ekis niya, okay, first month, 3 days, or hanggang maging 6 kawawa months. naman sila, yeah. Okay. How does it affect po? Yung legal separation. Yes oo. po. Ang legal separation, mga kaibigan, ito lang po ay isang paraan na magkalayo kayo. Hindi kayo matutulog sa isang kama. Okay? Yan lang yun. Yan lang yun. At magbibigay po ang korte ng paraan paano i-manage yung property ninyo. Kasi hindi pwede, magpipili siya kung sinong papamanage niya sa property eh. Pero ang pinaka-main reason, hindi kayo magsama sa isang kama matulog. Isang kama? Separation of bed and board, yan yung ganon So, tawag. pwedeng isang bahay pero separate rooms? Pwede. Basta hindi sa isang kama kayo magsama. Buti na lang talaga dati, attorney, hindi kami kasya ni Bong sa isang kama. Ganun ako matulog eh. Starfish. Oo, so yun lang yung tinitingnan ng batas, no? Hiwalay ang inyong Oo, pagtulog. pwede pala. Kaya pala may mga kilala kasi ako na nagkahiwalay na, pero they still live sa isang bahay. Hiwalay Naloka legally ako, ba? Pero hiwalay daw ng kwarto. Pero legally ba separated or separated lang? Ay, imamarites ko yan. Tatanungin ko. Okay, sige. Pag hindi, ilalapit ko sa'yo. Sige, okay. Pero Attorney Hayes, pending naman po sa legal separation, ano po yung mangyayari dun sa bata? O kasi kung usually may mga anak sila, no? Ang korte kasi magpo-provide ng paano susuportahan ang mga bata. Pwedeng sabihin niya, may property kayo sa sa Manila, doon kukunin ang panggastos para sa mga bata. 'Di ba? Kasi hiwalay na sila eh. So dapat mag-a-assign na ang court sino ang kayo naman mag-asawa, saan niyo naman kukunin yung suporta niyo para sa sarili niyo? O sa mga bata sino kailan kayo magvi-visit kasi may visitation rights. So i-assign din yan ng korte. Tapos laging tinitingnan ng korte ano ang mas nakabubuti sa mga bata, the welfare of the children. Yun yung lagi nilang tinitingnan. Kaya most of the time ang korte talaga ang nagdesisyon para sa mga bagay na to, sa mga bata, sa property, tsaka sa mag-asawa. Kasi legally separated kayo. Kailangan talaga na papaliwanag eh. No? Kasi kawawa yung bata eh. Oo, hindi niya maintindihan yun. Kung sakaling, bakit biglang naging ganito? Bakit wala na yung magulang ko? So, dapat maganda din na ipaliwanag din talaga sa mga bata. Buti na lang talaga matiisin yung nanay at tatay mo sa isa't Oo. Pero, ang galing din ni Riva, no, na-internalize niya yung mga bagay-bagay na wala pa siya sa sitwasyong yon, 'di ba? Oo. Kaya, pasok na pasok ang ating abogado ng bayan sa lahat ng edad, Biang. Yes, Totoo walang po. pinipiling edad. Oo. Kaya pinapaintindi din natin sa lahat ng klase ng tao at lahat ng edad. Oo. Kaya rated G tayo. Oo. Yeah. Ganda nga po niyan, Attorney, kasi ang dami po namin natututunan from you. Oo, salamat, Riva. Coming from Riva, that's already a big applause. Okay. Alright, so ito naman po, Attorney. If the spouses parang nag-reconcile sila pending yung kaso, ano po yung mga effects nito? Oo. Ang mangyayari po nito, magsasubmit sila sa korte ng parang affidavit, parang joint manifestation na, nagkausap na kami, nagka-agree na kami, nagka-reconcile na kami, kaya aatras na namin yung kaso, kami na under oath yun, ha? Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-perjury doon. Hindi kayo pwedeng magsinungaling, otherwise you will be charged with perjury. Sabihin nyo, sige, ito na, sinayna na namin dalawa, tapos i-file nyo sa korte kung saan pending yung kaso para i-stop na yung proceeding. Oo, joint manifestation yung dalawa na eto na, nagka-agree na kami, okay na kami, nagkapatawaran na kami.
lang ding support sa properties nila. Ngayon, nare-restore na kung ano yung dati nilang regime ng properties, sinong nag-manage, tapos yung support ng mga bata, mare-restore na po yun. Maibalik sa dati. Okay? Pero kapag legally separated naman na po, pwede na magpakasal ulit. Okay. Yan pala ang marami ding tanong sa atin, no? Kahit sa mga kliyente. Kahit ako yan. Nakikurious po kasi ako eh. Diba? Kasi naririnig din natin yan, no? Kahit nung mga kabataan pa namin, sabi namin, kapag legally separated, pwede nang magpakasal. Hindi po pwede. Dahil isa lang po ang paraan na pwede kayong magpakasal, the declaration of nullity of your marriage. Annulled na kayo, okay? Absolute nullity of your marriage, or if your marriage is declared null and void by the court, with the court order, of course. Hindi pwedeng kayo lang din magsabi na, ay, null and void yung kasal ko kasi 17 pa ako inasal. Bakit korte ka? Hindi pwede. Korte lang ang magsabi niyan sa pamamagitan ng court decision. Okay? Kung walang court decision, ay, kahit null and void yun, hindi pwedeng magpakasal muli. At lalo na sa legal separation. Bakit? Ano lang ang hiniwalay sa legal separation? Yung kama. Diba? O yung kama at yung pag-manage ng property at mga bata. So, hindi talaga kayo hiwalay na naputol na yung kasal ninyo. Yeah. Okay. So, sana malinaw yun sa ating mga televiewers na nanonood ngayon. Crystal clear na po sa akin, attorney. Oo, Legally diba? separated ka, hindi ka pwedeng magpakasal. Yes, hindi. Magpa-annul ka muna. Ang usual common term ng common tao is magpa-annul. Kaya, nire-require din, kunyari magpapakasal ka ulit, nire-require yung CEFAM ba yun? Yung parang certificate of non-marriage. Okay. So, parang affidavit of singleness ba? Yes. Parang ang hinihingi na To ngayon prove- ay galing to na prove sa na wala na. Pwedeng ang hinihingi nila ngayon galing sa PSA na walang record ng Yes. marriage. Oo. Sa certificate of no marriage. Yes. So, syempre, kung legally separated ka lang, wala kang ganun. Correct. Oo. Senomar. Senomar. Certificate of no marriage. Oo, nagulat ako sa SIFAM. Kasi sabi ko, certificate of non-marriage. Okay. Attorney Hayes, ano naman po yung depensa sa legal separation? Okay, kunyari, ikaw yung asawang babae, ako yung lalaki, tapos nag-file ako ng legal separation, gusto mong depensahan yung kaso, no? So ako yung nag-file, ikaw yung parang pina-filean ko para maghiwalay na tayo. Pwede mong idepensa na, hindi, nagkaayos na naman kami, or paras naman kaming nangaliwa, paras naman kami, mutual Quits. naman yung guilt, oo. O kaya nag-condone na kami, nagkapatawaran na kami, o kaya, nag-usap naman kami, nagawan niya yun, pumayag naman siya, hindi ko naman siya pinilit, 'di ba? O kaya, nag-prescribe na kasi 5 years lang ang legal separation. Kunyari, nangyari yung krimen, pinilit ka niyang mag-change ng religion, 'di ba? Isa sa mga grounds, pinilit kang mag-change ng relihiyon. 5 years ago pa yun, pang 6 years na ngayon, lagpas na. Nag-prescribe na, nag-expire na, hindi mo na pwedeng i-file ulit. Okay? O tsaka, kung namatay din ang isang spouse, tigil na yung kaso ng legal separation. Siyempre, paano ba i-separate mo? Patay na. Oo. So, after 5 years pala, siya. Oo, nag-expire. Yung lahat ng Walang grounds na renewal yun, yun. walang renew. Unless gagawa ulit ng bago. O tatakbo na naman ng another 5 years. Pero yung previous nun, 5 years lang talaga ang tatakbuhin nun. Kaya yung iba, pinapalagpas muna yung 5 years bago malaman ng asawa. Ang tagal po pala ng proseso. Matagal, sobrang tagal. Civil kasi ang legal separation, civil case. Pag civil case, mga kaibigan, tandaan nyo, matagal talaga yan matapos. Oo nga. So, Attorney Hayes, sino po ba dapat sa mag-asawa ang mag-file ng legal separation? ayun yung nasabi natin kanina, Riv, na dapat yung hindi guilty. guilty. Oo, yung hindi guilty spouse. Or kung para silang guilty, the not so guilty spouse. Pero defense, kung para silang guilty, defense kasi yun na, paras naman kaming guilty. Diba? Oo. Mutual naman yun. Or nag-connive kami, or nag-condone na kami. So, pwede yun maging defense. But usually, the court would always require that the not guilty spouse ang mag-file. Non-guilty talaga. Oo. So, ano po yung disadvantage sa legal separation? Ang disadvantage lang talaga ng legal separation, mga kaibigan, hindi ka makapag-asawang muli. Dumaan ka sa napakahabang proseso. Dumaan ka sa mahal na proseso. At napakatagal. Okay? Ang dami mong sinabit na ebidensya. Ang ending lang din, di ka rin lang naman makapag-asawang muli. 'Di ba?
So parang ang haba-haba ng tinakbo mo. Kung nag-file ka ng annulment, tapos na din yon, more or less, similar yung years. Pero baka kasi mas madali yung approval. Mas madali nga lang ang grounds, hindi. Oo, ang Mas grounds. madali ang grounds ng legal separation. Parang preparatory na hiwalay na kayo, di ba? Okay. Pero kung sa isang bahay naman po, hindi po pwedeng magkasama kapag legally separated. Actually, ang sabi kasi ng batas, ang hiwalay lang ninyo, kama. So, hindi naman niya talagang sinabi na hiwalay kayong bahay. So, pwede nating ma-interpret yan sa legal perspective na ang hiniwalay nyo lang, kama, hindi yung bahay. So, sa isang bahay, yung kama ninyong dalawa mag-asawa, yun lang ang pinaghiwalay. Pwede ka sa ibang room, 'di ba? So, pwede yon. Opo. So, kanina po, attorney, nabanggit niyo po na bawal magpakasal ulit kapag legally separated. Na Yes. bakit po? Oo, kasi ang sabi ng batas, walang ibang magpuputol ng kasal kundi annulment, declaration of nullity of marriage. Hindi kasama doon ang enumeration, hindi enumerated doon ang legal separation. Kaya hindi siya kasama. Kaya separate talaga, separate lang talaga ng bed. Oo. Hindi talaga separate ng buhay na pwede na kayong Parang magkanya-kanya. charot-charot separation lang pala. Pwede nating masabing sayang ang panahon na ginugol Oo mo nga. para doon sa legal separation. Hindi ka rin lang naman makapag-asawang muli. Kung hindi mo naman talaga, kayang panindigan, mag-legal separation ka. Pero kung gusto mo talaga panindigan, maghiwalay kayo, mas maganda pala talaga annulment. Annulment. Oo. Ibang paraan. So, bakit po kapag sa legal why is there a need po na mag-legal separation pa kung di naman pala pwede magpakasal ulit? Oo. Maganda din ang tanong mo, Riv, no, regarding that. Pero ang pinakasagot dyan ay gusto nang putulin ang pang-aabuso na mabilisan. Tulad ng repeated physical violence, paulit-ulit kang binubugbog, 'di ba? Hindi din naman kasi ground yun sa annulment. Pero sa legal separation, isa-separate na agad kayo 'di ba? At saka hindi mo na pwedeng patagalin na pinipilit kang magpalit ng relihiyon o kaya binubugaw ka ng prostitution o yung anak nyo, ihiwalay na agad kayo ng korte. Mas mabilis kasi siya mag-grant kaysa annulment, 'di ba? So kaya yung mga grounds din kasi ng annulment at legal separation magkaiba. Wala to sa sa annulment. Kita or like interaction po. Oo. Actually, yung mga lalaki, minsan sasabihin, legally separated na ako, pwede na kitang ligawan. Mali yun. Kasi wala namang declaration ng korte na legally separated na siya. Wala namang sinabi ang korte na, may desisyon na, legally separated ka na. Kasi tagal mo ng, hiwalay, wala. So, hindi ka legally separated ka lang. Diba? Pero not legally, magkaiba yun. Kasi magkaiba ang epekto ng legally separated. Sinabi na natin kanina yan. At saka separated lang. Kasi separated, walang desisyon. So, kayo pa rin, as usual. Diba? Oo. So, kayo pa rin, bubugbugin ka pa rin yan. Hindi pa rin siya lalayo. Magkasama pa rin kayo sa isang bed. Diba? So, walang pagkakaiba yun. Kahit sinabi niya, separated but not legally, hindi naman may desisyon ng korte, ganun pa rin. So, kahit di talaga nagkita ng, kunyari, 10 years din Pero nagkita. kasi kung ang tagal na rin nilang hindi nagkita, hindi pa rin natin makonvert yun na legally separated. Separated lang kayo physically. Kasi hindi mo na alam na saan siya, 27 years Sumakabilang 27 bahay. years na sinabi. Sumakabilang Pwede, bahay. or sumakabilang bansa, 'di ba? Oo. So, saan na siya? So, hindi natin alam. So, hindi yun mako-convert na legal separation, yung hindi nyo pagkikita ng maraming taon. What if their properties naman po? What will happen? Ano po yung mangyayari if legally separated na yung mag-asawa? Oo, yun yung sinasabi ng korte na may i-assign siyang magmamanage. Pwedeng isa sa inyo, siguro not guilty spouse, o kaya mag-assign siya ng administrator sa property ninyo. Oo, yun yung mangyayari sa property ninyo pag legally separated kasi isa yan sa mga epekto ng legal separation.
Kaya napakarami nyo sanang natututunan sa araw na to sa legal separation, no? Opo, attorney. Oo. Tsaka gusto din nating sabihin sa ating mga nakikinig nga ngayon at nanonood sa telebisyon na meron din tayong parte na divorce para dito sa ano na to, kasi divorce and legal separation ay kasama po sa topic na to. Oo. Kaya muli magpapasalamat po muna tayo sa ating mga bisita, Bianca Lapus and Riva Lapus. Okay, magsahin maganda. Kung nandito lang kayo, makikita nyo ang gaganda nila. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you din. Lalo na kay Riva. Thank Oo. you po, attorney. Super dami ko pong natutunan from you. Oo, thank you. Ang bata mo pa pero ang talino mo. Baka ikaw pa makapag-inspire attorney na mag-law siya. Wow! Oo, I Kayo would po be yung very isa sa glad. magiging dahilan if ever na magloko ako. Aabangan ko yan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ngayong araw. I hope you can join us again. At kung meron kang pinagkaabalahan ngayon, Riv, pwede mong i-plug. Alright, so active po ako sa Instagram, Facebook, and TikTok. At Riva Lapus po yan lahat. So dun po ako nagpo-post ng mga any updates about me, about myself, about my personal life. Yan. So, Remember, thank you po. ang aming Lapus po, ako rin, follow me on my social media accounts, Bianca Lapus. Ang Lapus po namin ay with an S. Okay. It takes Dito ka laps nagiging G. to be a lapus. Yeah. Maraming salamat muli, Riva and Bianca Lapos, sa pagbisita nyo sa amin. I'm sure marami na naman po tayong natulungan ng mga kababayan sa batas na ating natalakay ngayon. At lalong-lalo na sa inyong tagahanga at tagasunod sa inyong dalawa. Maraming salamat. Mga kaibigan, susunod na po nating sagutin ang inyong mga mensahe na pinadala sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang Abogado ng Bayan with Attorney Hayes at ipadala nyo ang inyong mga mensahe at sasagutin po namin yan. Pipili po kami ng mga mensahe mula sa inyo at atin po iyang i-discuss dito lang sa Abogado ng Bayan. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa po ang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Attorney Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Attorney Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Mabuhay Pilipinas! Good evening, beautiful people of the Philippines. Welcome to the very first Miss Supermodel Philippines. Pro-whip ka na, dito ay panalo ka. Pro-whip ka na, talagang garantisado pa. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip ka na, dito ay panalo ka. Pro-whip ka na, talagang garantisado pa. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Attorney Hayes, siya ang Alright, nagbabalik na po ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. Ako po si Attorney Hayes at simulan na po nating sagutin ang inyong mga tanong na pinadala sa ating official Facebook page. Ang unang tanong ay, Attorney Hayes, may divorce ba sa Pilipinas? Bakit ba ito natanong? Kasi ang topic natin ay legal separation. Kaya siguro gusto din niyang humiwalay. May divorce ba sa Pilipinas?
Oo, may divorce sa Pilipinas. Hindi nyo alam? Ito ay para lamang sa ating mga Muslim na mga kapatid. Meron po silang divorce. Dahil sila po ay hindi po under sa civil code, kundi under po sila sa Sharia law. Ang Sharia law ay meron pong divorce. Pero dapat ikaw ay Muslim, okay? So yan po, merong divorce sa Pilipinas ha, pero hindi po para sa atin. Para lang po sa kanila, sa mga kapatid nating Muslim. Okay, second question. Attorney Hayes, ano ang mga valid divorce sa Philippines? Ano-ano ang mga valid divorce sa Philippines? Kasi marami. So aside sa Muslim, meron din tayong tinatawag na valid din yung divorce kung paras naman kayong foreigner. 'Di ba? Ano pa? Yung Filipino ka dati, tapos nagiging foreign citizen ka, tapos nag-divorce ka sa ibang bansa, valid yun sa Philippines. Pero may gagawin pa ang Pilipinas doon para ma-recognize yung divorce mo doon. Ano pa? Parehas kayong Filipino, nagiging foreign citizen kayo sa ibang bansa, valid yung divorce ninyo. Okay? At saka yung between the Muslims nating mga kapatid. Okay, next question. Attorney Hayes, ano ang gagawin kung nagpa-divorce sa ibang bansa ang mister ko? Okay, ito ay tanong mo, ma'am, no? So, ibig sabihin, yung mister mo, baka Pinoy. Okay, dalawang sitwasyon. Yung mister mo, pwedeng Pinoy, na nagiging foreign citizen, nagpa-divorce sa ibang bansa. Para maging valid yun sa Pilipinas, dapat i-file ito as petition for recognition of foreign judgment. Ang ibig sabihin, yung desisyon mo doon, dalhin mo dito sa Pilipinas, i-file yun sa korte, petition for recognition of foreign judgment. I-recognize ng Pilipinas yung divorce doon. Ipa-file sa korte, mag-hearing yun, tatakbo yun. Pag i-grant ng court, ipapa-erase yung iyong divorce, ay iyong kasal sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, at maging valid na din yung divorce mo kasi na-recognize na sa Pilipinas. Another situation is kung ang asawa mo talaga foreigner. Pwede talaga siyang magpa-divorce sa ibang bansa. Pero para ikaw ay magpakasal muli sa Pilipinas, dahil Pilipino ka, again, parehas lang ang iyong pagdaanan. Petition for recognition of foreign judgment. Petition, ibig sabihin, nag-file ka sa korte ng kaso na, oy, court, Philippines, i-recognize nyo ang divorce sa ibang bansa na ginawa ng asawa ko. Pwede yon. Okay? Same procedure. Okay, next question. Attorney Hayes, nagpakasal ako sa Hapon at divorce niya ako sa Japan. Pwede ba ako magpakasal sa Pilipinas? Yes, pwede. Pero dadaanan mo ulit yung petition na i-recognize yung divorce na sa Japan. Dalhin mo yun dito sa Pilipinas. Ipa-file yan, kailangan mo ng lawyer. Hindi mo kayang harapin yan sa korte mag-isa. Another question. Attorney Hayes, pwede ba ako magpakasal kung ako ay legally separated na sa asawa ko? Okay, natanong na din to ni Riva kanina, no? Hindi po pwedeng magpakasal kung legally separated dahil ang legal separation ay hindi paraan para maputol ang iyong obligasyon na isa kang kasadong tao. Ikaw ay kasal forever hanggat hindi annulled ang iyong kasal or namatay ang iyong partner or asawa. Okay, next question. Attorney Hayes, pwede ba, sabi ng boyfriend ko, legally separated na daw sila ng asawa niya for 12 years. Kaya pwede na daw kami magpakasal. Tama po ba? Hindi rin. Kahit ilang taon pang legally separated, once walang annulment, declaration of nullity, absolute nullity of marriage, or declaration na null and void yung kasal, hindi pwedeng magpakasal unless namatay ang asawa. Okay, another question. Attorney Hayes, ano ang consequence kung divorce na sa ibang bansa? Pero hindi pa na-erase ang record dito sa Pilipinas na kasal. O hindi pa to na-erase kasi hindi pa kayo nag-file ng petition for recognition of divorce or foreign judgment. Kaya hindi pa yun ma-erase. Pag na-erase na yun, yun yung ipa-file sa Philippine Statistics Authority para ma-erase na. Malagay na doon, divorced. The marriage between so and so has already been divorced in accordance with court decision, blah, 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 number, blah, blah, blah. Okay, ganun yun. Next question. Attorney Hayes, paano masabi na pagkatapos ng divorce sa ibang bansa, pwedeng-pwede na magpakasal ulit dito sa Pilipinas? O ganun din to, basta may desisyon na ng petition for foreign judgment, yun, pwede ka nang magpakasal. Attorney Hayes, legally separated ba pwedeng equivalent sa divorce? Hindi. Ang divorce pwedeng mag-asawa muli. Pero ang legally separated, hindi pwede. Okay? Another question. Attorney Hayes, yung divorce sa Pilipinas,
pwede rin ba kami mag-avail nito since nasa Pilipinas naman kami? Ang divorce sa Pilipinas ay para lang sa mga Muslim brothers and sisters. Hindi po tayo lahat pwedeng mag-avail unless kayo po ay Muslim brother or sister. Okay, Muslim kayo, okay? Another question. Attorney Hayes, kapag ba nagpa-legal separation or divorce, may limit ba ilang beses ka mag-avail? Gusto mo talagang mag-avail ng maraming beses, no? Ang ibig lang sabihin nito, legally separated ka noon, mag-legal separation ka ulit. Hindi, kasi tsaka isang beses ka lang mag-legal separation kasi isa lang yung asawa mo eh. Isang beses lang kayong hiwalayin. Pwedeng annulment, magpa-annul ka, magpakasal ka ulit, tapos magpa-annul ka na naman, mag-asawa ka na naman, pwede. Okay? Another question. Attorney Hayes, bakit maraming gustong maghiwalay? Legal separation man o divorce? Or annulment din? Okay? Actually, siguro dahil sa mga trauma sa mga kasal ng pangangaliwa, no? Yun ang pinakadahilan bakit maraming naghihiwalay. Legal separation, divorce, annulment, okay? Dahil maraming pangangaliwa na nangyayari. Okay. Another question. Attorney Hayes, may batas ba na ang legal separation decision pwedeng gawing basehan na ma-annul ang kasal? Oh, this is a very common question. Pag legally separated ka, pwede bang gamitin yung decision na yun para mag-annulment? Hindi, okay? Ang declaration ng absolute nullity of marriage or declaration ng marriage nyo are null and void na, hindi ang ground nun ay ang nasa legal separation. Magpo-file ka talaga ng iba. Kaya yung decision na yun, hindi yun basihan. Okay. Last question that we will tackle is, Attorney Hayes, kailangan ba dumaan muna sa legal separation bago magpa-annul ng kasal? Hindi. Pwede kang dumiretso ng annulment. Hindi requirement na dadaan ka muna sa legal separation. Okay? Sana po mga kaibigan, nasagot natin ang inyong mga katanungan. Mga kababayan, kung kaya nyo pa naman tiisin ang inyong kasal at tinitingnan nyo naman ang kapakanan ng inyong mga anak, magtiis muna kayo. Huwag na lang kayong magpakasal kung hindi nyo kayang panindigan. Marami na pong nawasak na pamilya dahil sa legal separation, divorce, or annulment. Tiisin nyo na lang kung kaya nyong tiisin para lang sa mga bata. Pero pag hindi nyo na kaya, nasa inyo na po ang mga desisyon. Pero sana din po, huwag nyong pasukin ang pag-aasawa kung hindi nyo naman kaya lahat ng obligasyon. Okay? Dahil may paraan din na masisingil kayo sa mga sakit na idinulot nyo, lalo na sa inyong mga anak. Mga kaibigan, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating episode. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagsusubaybay at inaasahan po namin makakasama kayong muli sa aming mga susunod na mga episodes. Muli po, ako si Attorney Hayes ang sasagot sa inyong mga katanungang legal dahil ako ang inyong abogado ng bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lingkod. Attorney Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Attorney Hayes. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lingkod. Mabuhay Pilipinas! Good evening, beautiful people of the Philippines! Welcome to the very first Miss Supermodel Philippines! Pro-whip ka na, dito ay panalo ka. Pro-whip ka na, talagang garantisado pa. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip, halimaw sa lakas. Pro-whip, para sa lahat. Pro-whip